Welcome back sa PS Rewind. Paano kung nakokontrol mo pala ang isang higanteng halimaw na kayang magpatumpa ng mga building at pumatay ng libu-libong tao? Anong unang gagawin mo? Subscribe for more! Isang gabi sa Seoul, may batang naglalaro nang biglang may higanteng halimaw na lumitaw sa gitna ng bayan. Napasigaw siya ng bongga at nag-blackout na. 25 years later, si Gloria ay bumalik sa apartment nila ng boyfriend niyang si Tim. Hangover pa siya galing sa lasingan kagabi, pero punong-puno na si Tim sa kanya sa ganitong ugali niya. Wala na nga siyang trabaho, puro lasing, barkada, gulo, kalokohan, sukdulang nagsisinungaling pa sa kanya. Hindi na siya kayang tiisin pa ni Tim, kaya nag-break na sila at pinapalayas na siya. Dahil dito, napilitan siyang umuwi sa probinsya at tumira sa minana niyang abandonadong bahay. Yun nga lang, walang kagamit-gamit ni kama. Kaya kinabukasan, bumili muna siya ng ilang gamit at tinasan ito sa likod at naglakad pa uwi. May truck na huminto bigla. Ang dating classmate niya pa lang, si Oscar. Natuwa siya nang makita muli si Gloria. Pinasakay siya agad at inaya sa bar na minana niya sa papa niya. Pamilyar ang lugar na ito kay Gloria, pero malaki na ang pinagbago ng lugar. Pagpasok niya pa lang ay kinabahan agad siya dahil bumungad agad ang mga masasarap na alak. Nagbabagong buhay na nga siya ngayon. Ugali niya nang magkamot sa bunbunan niya simula bata pa lang sila. Pinakilala siya kay Garth at Joel at kalaunan ay inaya na siyang mag-inuman. Ayaw man niyang hawakan man lang ang bote, pero ilang pilit pa ay tinungga na rin niya. Kaya maya-maya lang ay lasing na agad si Inday. Nakwento ni Oscar na nung elementary pa lang sila ay laging first si Gloria, kaya laging second lang siya. Tinawanan lang ito ni Gloria at sinabing dati pa yon, wala nang pakinabang yon ngayon. Kumuha lang ng beer si Oscar nang biglang humalik ang desperadong bugoy. Nagulat silang lahat. Nagalit si Oscar at umuwi na. Wala tuloy masakyan pauwi si Gloria. Lasing man ay naglakad na siya pauwi pasan ang pinamili niya. Inabot na ng umaga, dumaan sa playground at nakauwi na din. Binuksan ang air mattress at hindi na pinalobo. Ginawa na lang kumot. Nagising siya nang tawagan siya ng kapatid niya na meron daw halimaw na umatake sa Seoul kagabi. Agad niyang tiningnan ang balita at yun nga, kumalat ang libo-libong video ng biglang may higanteng lumitaw sa Seoul at naglaho din bigla. Nag-inuman ulit sila kinagabihan habang pinapanood ang viral na halimaw sa Seoul. Lasing na naman siya ang umuwi at nakatulog sa upuan sa playground. Nagising siya at tinawagan pa si Tim. Napansin ni Tim na lasing siya kaya binaba na rin ang tawag. Dismayado ay binato niya ang cellphone. Paggising niya sa bahay ay dinalahan siya ng TV ni Oscar. Binalita nitong umatake na naman ang halimaw sa Seoul kagabi at kung ano-ano ang ginawa. Laging lumalabas ang halimaw tuwing 8:05 AM. Tinakita din sa kanya ni Oscar na lumitaw na din pala ang parehong halimaw 25 years ago. Isa lang ang nakakita nun kaya walang naniniwala. Habang inaayos ang TV, naikwento ni Oscar na kaya siya nagdala ng TV ay kagabi pala nang lasing na lasing si Gloria. Naikwento niyang wala siyang kapera-pera, wala siyang trabaho, kaya siya umuwi ng probinsya. Ni wala nga siyang kagamit-gamit sa bahay niya. Inalok siya ni Oscar na magtrabaho sa kanya bilang waitress at tinanggap niya daw. Wala man siyang maalala sa pinagsasabi niya kagabi at nahihiya siya pero niyakap niya si Oscar at nagpapasalamat. Napansin niya sa TV na nagkakamot din ang halimaw gaya niya. Kinagabihan nababagabag na siya nang mapanood ang video ng halimaw na parang nasa telepono tulad ng ginawa niya kagabi. Saka tinapon! Pakauwi niya, pinanood niya pa ang video nung nakaraan at nakitang katulad naman ito ng ginawa niya nung nakaraan na may pasan din sa likod sa una nitong pag-atake. Agad siyang pumunta sa playground para pag-aralan at ikumpara ang mapa ng Seoul dito. Kaya lumipas ang mga gabi na hindi lumilitaw ang halimaw. Nalilito ang lahat bakit bigla na lang itong lumilitaw at ngayon naman ay hindi. Nagkwentuhan ang mga kaibigan niya at guda ni Garth. May nagkokontrol sa halimaw dahil bakit hindi man lang ito tumitingin sa baba. Lagi lang naglalakad pasulong at walang pake sa paligid niya. Lalong natatakot si Gloria nang marinig ito. Ilang araw niyang pinag-aralan ng lugar kung saan eksakto ang yapak ng halimaw sa Seoul at saan ito sa playground at ang eksaktong oras. Saan ang kalsada, saan ang ilog at ligtas na lugar na walang tao. At hindi na rin siya umiiyak
umiinom para maliwanag ang pag-iisip niya. Isang umaga, pumunta ulit siya sa playground, umapak sa lugar eksaktong 8:05 AM. Hindi siya humakbang, tinaas lang ang kamay niya at dumipa saka umuwi. Nang panoorin niya sa TV, lumitaw nga ang halimaw sa Seoul. Hindi na ito puminsala ng anumang building. Tumayo lang, tinaas ang kamay at dumipa! Nagulantang siya at lubos na nababagabag na siya pala ang halimaw na nanggugulo sa Seoul. Kinagabihan, hindi na siya nakatiis at inaya ang mga kaibigan niya sa playground. Pinabukas sila ng live feed sa Seoul, saka tumapak sa parehong oras at nagsasayaw. Lumabas nga ang halimaw at nagsasayaw tulad ng ginagawa niya. Laking gulat ng mga kaibigan niya at hindi makapaniwala. Sumayaw pa siya ng kakaiba at sinusunod din ng halimaw. Nagtataka sila kung paano niya nagagawa to. Kaso ngayon ay may mga helikopter nang nakaabang sa kanya at binobomba siya. Naramdaman niya rin ito at nagbibiro pa. Saan? Sumuntok sa paligid. Yun nga lang at may tinamaan talaga siya at bumagsak sa ulo niya. Lumapit sa kanya si Oscar sa pagkamangha. Napatumba siya at nawala ng malay. Kalaunan, nagising siya sa TV sa ingay ng gulong ginawa niya. Lubos siyang nakokonsensya sa pinagagawa niya. Dumating si Oscar at may dalang pagkain. Nababagabag siya at gusto nang sumuko sa pulis, pero pinigilan siya ni Oscar at pinakita sa kanya ang balita. Kagabi pala, nang natumba si Gloria, ay may lumitaw naman na robot nang tumapak din si Oscar. Napag-usapan nila kung bakit sa kanilang dalawa lang lumalabas ang mga higante sa Seoul. At anong koneksyon nito? 25 years ago, biglang naalala nila na ang lugar na yun pala ay kagubatan pa noon at nirenovate lang. At madalas nila itong nadadaanan nung mga bata pa sila. Kinabukasan, nagtambay ulit sila sa playground at nagkwentuhan. Inamin ni Oscar na ini-stalk niya pala si Gloria lagi simula pa dati hanggang ngayon. Kaya alam ni Oscar ang buhay niya kahit hindi niya ikwento. Eksaktong 8:05 AM na. Umapak na siya sa playground at nagsulat ng apology message at sinabing hindi na siya manggugulo pa uli. Kinagabihan, pumutok sa balita na mabait pala ang halimaw. Masaya na ang lahat. Nag-inuman na sila at maya-maya lang ay nangangati na si Gloria at gustong makipagbembangan kaya inaya niya si Desperadong Bugoy. Pumunta sa bahay niya at nagbabaka na. Oops, rated Ang programang LPG ito yan. ay rated LPG. Kinaumagahan, nagulat si Gloria sa balita nang makita ang robot sa Seoul. Agad niyang ginising ang masarap na tulog ni Boylet niya at sinugod si Oscar na lasing at naglalaro sa playground at pinapanood ang sarili sa Seoul. Pinagalitan siya ni Gloria at sumagot na wala naman siyang pinapatay na tao tulad ni Gloria. Tila alam na rin ni Oscar na magkabimbangan na si Gloria at Joel. Lumapit na si Gloria sa kanya at pinalis. Ayaw niya kaya nasampal tuloy siya. Natauhan ay umalis na rin siya at bago umalis ay sinabi kay Gloria na madadagdagan ang trabaho niya. Kaya kinagabihan, grabe ang tawanan ng buong mundo sa sampalang naganap at paulit-ulit na pinapalabas ito. Hindi maitatago ang galit ni Oscar na naglasing dahil sa kahihiyan. Inaaway na ang mga kaibigan niya at naging bossy lalo kay Gloria at inuutos na gawin ang lahat. Inuutos pa sa kanyang inumin ang beer kahit alam nilang hindi na siya umiinom dahil baka manggulo na naman siya sa playground. Tinakot siya ni Oscar na kung hindi niya iinumin ay maglalakad si Oscar sa playground mamaya. Kaya kinuha niya ang bote at tinapon ang alak. Nagalit si Oscar at umalis. Pinipigilan pa siya ni Gloria at nagmamakaawa pero sinigawan pa siya ni Oscar na hindi sa'yo umiikot ang mundo. Ngayon lang naging masaya ang buhay ko kaysa sa'yo at hindi mo na ako pwedeng maliitin pa. Kaya lumayas ka sa pagmumukha ko. Kaya lumayas na nga sila. Tumakbo agad si Gloria at dumating saktong 8:05 AM sa playground. Nagsuntukan sila. At syempre, talo si babae. Kaya nanakot siyang, magre-resign ako. Tinakot din siyang, sige, wawasakin ko ang buong Seoul pag ginawa mo yun. Pero kinabukasan, nagsorry na si Oscar sa pinagagawa niya dahil lasing siya kagabi. At nag-iyak-iyak pa nga. Kalaunan, dumating ang ex niya para kamustahin siya at isama pabalik sa New York. Inatake na naman ng saltik si Oscar at nang makita sila, nagsindi ng fireworks sa bar.
Nasunog ang bar at sinabi niyang kahit anong gawin kong kawalang hiyaan dito sa bar, alam kong hindi ako iiwan ni Gloria. Kaya kahit anong pilit ni Tim sa kanya ay hindi siya makaalis dahil alam niya ang kawalang hiyaang gagawin ni Oscar. Sinabihan na lang siya ni Tim na kung gusto mong sumama ay hihintayin kita bukas ng tanghali. Kinagabihan, nagulat si Gloria nang nandun na si Oscar sa bahay niya para siguraduhin hindi siya sasama kay Tim. Ayaw niya ding lumabas at wala nang magawa si Gloria dahil parang hawak na siya sa liig ni Oscar. Nang magkamot ulit siya ng ulo, bigla niyang naalala na 25 years ago pala, naglalakad sila nang biglang nalipad ng hangin ang miniature Seoul Korea project niya. Umakyat si Oscar para kunin ito. Sumunod din si Gloria. Sumabit pala ito sa sanga at nang makuha niya, imbis na ibalik kay Gloria, akala niyang walang nakakakita, sinira ito. Grabing galit ni Gloria nang makita na umakit ng napakalakas na kidlat na tumama sa kanyang bunbunan at tinamaan din si Oscar at kapwa na wala ng malay. May hawak na robot si Oscar sa pagkakataong yon at halimaw naman kay Gloria na siyang mga higanteng lumilitaw sa Seoul. Ngayon ay napagtanto ni Gloria na simula bata pa lang sila ay nilalamon na pala ng galit at selos si Oscar sa kanya. Tumunog ang alarm at nag-unahan ang dalawa makalabas. Nag-away muna sila. Nagpaunahan, pumunta sa playground. Sinapak siya ni Oscar at wala siyang nagawa. Winasak ni Oscar ang Seoul sa harap niya. Pakauwi, nagpagulong-gulong sa sahig. Napansin niyang nabaliktad ang mapa ng Seoul sa Amerika. Bigla siyang nakaisip ng ideya. Nag-impake na siya at sumakay ng eroplano. Nalaman agad ni Oscar na umalis na pala siya. Kaya nag-abang na siya sa playground hanggang alas 8 ng umaga. Nakarating na rin si Gloria. Tinawagan niya si Tim para mag-sorry at sinabing okay lang siya. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. May kailangan lang akong tapusin. Nang tanungin kung saan siya, binaba niya na ang telepono at pinakitang nasa Seoul, Korea na pala siya. Tumunog ang alarma. Nagsitabuhan ang mga tao. Tumapak na si Oscar at lumabas ang higanteng robot at dinaluhong ang Seoul. Habang papalayo ang mga tao, papalapit naman si Gloria para salubungin ang robot. Biglang lumindol sa playground at narinig ni Oscar na may papalapit na higante. Nang lumalapit pala si Gloria sa robot, may higante namang lumitaw sa playground sa harap ni Oscar, kaya tumakbo siya. Sinunggaban agad siya ni Gloria at binuhat. Lumutang na ang robot sa ere sa harap niya. Sa kanya binalibag sa kabundukan. At ganun din ang nangyari kay Oscar. Nagkatuwa ang mga tao sa Korea at nagdiwang na wala nang magkagambala sa kanila. Nakumbinsi ka ba sa makatotohanang pelikulang ito? I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. So, subscribe para sa marami pang masasarap na recap.